Lumiliit na ang mundo ng teroristang grupong Maute dahil sila mismo ang pumapatay sa mga miyembro nila na nais ng sumuko sa pamahalaan. At ayon sa sandatang lakas ng Pilipinas, sumabot na sa mahigit 200 ng bilang ng mga teroristang napatay sa bakbakan. Kabilang na dito mga dayuang terorista. Bar report si Julius D. Sambrun live. Julius! Mayong gabi sa inyo, Kathy and Aljo. Muli na namang umalingaw-ngaw ang mga putok ng armas at pagsabog sa Marawi City. Sa pagbabalik po yan ng operasyon ng militar, bahagi iyan ng misyon na mapalaya ang lungsod sa kamay ng teroristang grupong Maute. Idiniin ng Joint Task Force Marawi na sumasailalim na sa validation and verification process ang mga pahayag at impormasyong ipinababatid ng mga naarestong miyembro ng teroristang grupong Maute sa Marawi City, kabilang ang paggamit daw sa mga sibilyan bilang kanilang human shields, pati na din ang pagkaubos ng kanilang logistical support. Kaya't ang blocking force ng pamahalaan, binabantayan na ang mga direksyong pwedeng pagdaanan ng mga reinforcements. The revelations are there is a problem of leadership inside among the terrorist group. Second is the use of human shield. Okay? May mga problema inside because of the paggamit ng mga hostages. Nabanggit ko nga dati ginagamit yung mga hostages as manpower in terms of collecting ammunitions, pagdadala ng mga sugatan. So this is also a clear manifestation of violation of human rights sa ating mga hostages, especially doon sa mga na-rescue natin. Gulat at hindi naman makapaniwala si Minalang Barapantaw Jr., dating guro ni Omar Kayam Romato Maute, na isa sa mga leader ng Maute Group, na ang dati nilang estudyante ang namuno sa pag-atake sa Marawi City. Bineberipika na din ang ilang impormasyong nag-uugnay sa pagkamatay ni Omar, gayong lumulutang na siya inapatay sa opensiba ng militar 2 linggo na ang nakararaan. Sa insidenteng ito, ang isa pang leader terorista na si Abdullah Maute na daw ang nagtitimon sa grupo. Inaalam na din ang katotohanang nasa likod ang pag-aaway-away at pagpapatayan daw ng mga kapwa miyembro ng teroristang nais tumakas sa grupo. May mga lumabas ding mga balita na nakalabas na daw ng conflict zone si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Punto ng JTF Marawi, lahat ng mga ito ay kanilang ikino-coordinate sa kanilang mga sundalong nasa frontline. It's not a simple terror, it's a complex terrorist kasi because of the hybrid combination. Marami dito ang nalure sa pera. Marami dito ang prinamis ng leadership na pera. Okay? Kaya kung makikita natin, babalikan natin yung istorya, yung narrative, anong gagawin nila? Isi-seal off nilang Marawi City. They will loot, kukunin lahat nila ng kayamanan, and these are the promises. Ngayon, nagsisisi sila. Batay din sa kanilang nakakausap at naililigtas sa war zone, bagamat walang kondisyon ay ipinapakitang mayroon pa ding proof of life si Father Chito, isa sa mga paring bihag ng mga Maute. Malinaw din ayon sa JTF Marawi na hindi maikakailang nagwawagi na ang tropa ng pamahalaan laban sa mga teroristang grupo. Sa huling tala ng sundalo, higit 300 high-powered firearms and ammunitions ang nasasamsam na ng militar mula sa mga kalaban. Hindi naman bababa sa 200 sibilyan ang trap pa din sa war zone, habang humigit kumulang sa 100 Maute ang nananatiling nakikipaglaban sa gobyerno. Sa nagpapatuloy na clearing operations, nagtagumpay din ang tropa ng gobyerno na ma-clear sa kamay ng Maute ang nasa 85 mga gusali sa Ground Zero. We are focused and committed and will accomplish our mission. Troop morale remains very high, and we appeal to everyone to continue to support and pray for our troops. The Armed Forces of the Philippines is winning, and that victory is irreversible. Kasabay ng tagumpay na resulta ng deklarasyon ng humanitarian pause na ginawa sa loob ng 8 oras nitong linggo, ay dagdag na nasagip sa ilalim ng umiiral na peace corridor at katuwang ng MILF volunteers ang nasa humigit kumulang 5 sibilyang, bata at may edad sa sentro ng bakbakan. Tuloy din naman ang pagpapaabot ng tulong ng Provincial Social Welfare and Development sa mga pamilyang nasa evacuation centers. These are all food items to the evacuees in Iligan City.
So in Steel Town, the PSWD distributed 738 packs. In the evacuation center in Masinag, 250 packs. In Lumudot Compound, 108 packs. Sianore, Barangay Sianore, 315 packs. In Barangay Mahayhay, 750 packs. These are all food items. Tinitiyak pa din ng militar sa ginagawang clearing operations na magiging ligtas sa anumang uri ng pampasabog at pain ang mga bahay at gusali na nasa ground zero para sa mga magsisibalikang residente sa oras na matapos na ang bakbakan. Pinasalamatan din naman ng mga sundalo ang mga sibilyang nagmalasakit na magbigay ng impormasyon para sa ika-aresto ng ilang miyembro ng Maute Group sa labas po ng war zone. Patunay lamang daw ito na sa pagtutulungan ng lahat ay sa patuloy na suporta sa pamahalaan ay mailalayo ang ating bansa sa acts of extremism and terrorism. Yan ang ating live report para sa Bayan, Julius Disamburon. Maraming salamat, Julius Disamburon. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na gagawin nilang lahat para mapigilan ang bantang karahasan ng Maute Terrorist Group. Sa Mindanao Hour Update, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na naging pangkalahatang mapayapa ang ipinatupad na humanitarian pause kahapon para bigyang daan ang paggunita ng pagtatapos ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim sa Marawi City. Gid ni Abella, mahigpit na seguridad ang nakalatag para hadlangan ang banta ng karahasan sa iba pang panig ng bansa. Isaan niya itong mahalagang pagkilos ng Pilipinas para tiyakin ang regional peace and order laban sa teroristang grupo. Binigyang halaga rin dito ang pakikipagtulungan ng local government units at mga residente. Sa kasalukuyan ay handa na rin ang AFP para sa gagawing rehabilitation at reconstruction ng Marawi City. Pangungunahan ito ng Combat Engineering Brigades mula sa Philippine Army at Navy na agad ide-deploy matapos ang clearing operations. Pinabulanan ni Department of Defense Secretary Delphine Lorenzana ang mga report ng leftist groups na manoy banta ng pagagasa ng mga sundalo sa mga babae sa Marawi City. Ay sa mga leftist group na tatakot ang mga babae sa Marawi dahil sa pagbabanta ng militar. Ngunit iginit ni Lorenzana na imposible ang akusasyon dahil sumailalim ang mga sundalo sa gender sensitivity training kung saan kabilang ang pagkilala sa human rights o karapatang pantao. Inamon ni Lorenzana ang mga naturang grupo na magpresenta ng ebidensya sa mga otoridad bago magkalat ng impormasyong makapagpapalala lamang sa sitwasyon. Nakiisa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Idil Fitir. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulong Duterte na ang unang araw ng buwan ng Shawwal ay nagdudulot ng labis na kaligayahan sa ating mga kapatid na Muslim. Idoan niya ay sumasagisag sa matagumpay na paglalakbay tungo sa pagdalisay ng kaluluwa sa pamamagitan ng isang buwang pag-aayuno. At ayon sa Pangulo, ang panibagong sigla ng ating pananampalataya ay nagbigay sa atin ng lakas at giting para linangin ang ating komunidad. Kaugnay diyan, nanawagan si Pangulong Duterte para sa pambansang pagkakaisa. Anya ang pag-aalalay ng ating buhay o ang pag-aalay ng ating buhay para sa kapakanan ng sangkatauhan ang pinakadakilang paraan para ipakita ang ating debosyon sa Diyos. Nanawagan din ang Pangulo para sa pagtutulungan ng lahat upang maitindig ang isang lipunang nakabase sa pagmamahalan, pagkakaunawaan at paggalang sa isa't isa. Muling pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga pribadong employer na ibigay ang tamang sahod sa kanilang mga manggagawa at sundin ang batas sa paggawa kaugnay ng Idil Fitr holiday. Base sa Proclamation No. 235 na inisyu ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpalabas si Labor Secretary Silvestro Bello III ng Labor Series 2017 na nagtatakda ng sumusunod na patakaran sa pasahod kaugnay sa pista ng Ramadan. Kung ang empleyado ay hindi papasok sa trabaho, babayaran pa rin siya ng 100% ng kanyang arawang sahod kasama ang COLA. Kung ang empleyado ay papasok sa trabaho,
Babayaran siya ng 200% ng kanyang sahod para sa unang 8 oras kasama ang COLA. Kung magtatrabaho ng higit sa 8 oras, babayaran naman ang empleyado ng dagdag na 30% ng kanyang hourly rate. Kung ang nasabing regular holiday ay day off ng empleyado pero ginampanan niya ang kanyang trabaho, babayaran siya ng karagdagang 30% ng 200% na arawang sahod. Susunod sa mga balita, panibagong railway project na mag-uugnay sa Maynila at gitnang Luzon, sisimulan sa huling bahagi ng taon. Ang detalye sa pagbabalik ng PTV News. Tiwala ang tropa ng pamahalaan na mauubos na nila ang teroristang grupong Maute dahil sa kawalan ng pinansyal at kagamitang pandigma. Umabot naman sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng mga nalikom na donasyon ng AFP para sa mga sundalo. May ulat si Eunice Samonte. Kawalan ng suportang pinansyal at nauubos na mga kagamitang pandigma. Ito ang sinasabing dahilan kung bakit nag-aaway-away na umano ang mga miyembro ng teroristang grupo ng Maute sa Marawi na nagsimula ng mag-iisang buwan ng kaguluhan sa syudad na ikinasawi ng mga inosenteng individual mula Mayo 23. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, ang mga miyembro na mismo ng Maute ang pumapatay sa mga miyembro nito na gustong sumuko na sa gobyerno. Some members of their group who would want to stop fighting and probably to escape and surrender sa government forces are being executed by some of their members. Base sa salaysay ng mga nai-rescue, ginagamit na rin umano ng teroristang grupo ang mga sibilyang hostage upang labanan at patayin ang mga sundalong ginagawa lamang ang kanilang tungkulin. Wala mang time frame na inilatag, kumpiyansa naman ng militar na di na rin magtatagal at mauubos na ang mga terorista na naiipit na lamang sa 4 na barangay. Sa ngayon, nakapokus ang militar sa 3 mahalagang bagay. To neutralize the members of the Maute ISIS terrorist group, their supporters, sympathizers, and their infrastructure and their support system. Second, for us to be able to rescue the remaining hostages or those civilian non-combatants who are still trapped in the firefight. And thirdly, for us to, meaning the AFP, the security forces, to be able to set the conditions upang maumpisahan na ang rehabilitation and reconstruction of Marawi. Dagdag pa ng AFP, nahihirapan na ang mga Maute dahil sa kawalan nito ng leader sa posibleng pagtakas nga umano ng Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon at bineberipika naman kung napatay na nga ang isa sa mga leader na si Omar Maute. Bukas naman umano militar sa isa pang humanitarian cause kung ito ang makapagbibigay ng daan upang mailigtas ang mga natitira pang bihag. Victory is just a matter of time na nga lang umano para sa ating mga sundalo, lalo pat bukod sa mga di magkasundo-sundo na Maute, kung di nahuhuli sa checkpoint ay unti-unti na ring sumusuko ang mga ito. Para sa bayan, Eunice Samonte. Patuloy na pinaghahanap ng Department of Education ang nasa 140 public school teachers sa Marawi City. Ayon kay Assistant School Division Superintendent Ana Zenaida Unite, 70% na ng mga guro sa Marawi ang nag-report sa DepEd. Ani Unite, maaaring lumikas ang mga ito sa kalapit na mga munisipalidad sa probinsya ng Lanao. Paglilinaw ng opisyal, hindi na-trap sa bakbakan ang mga guro sa Marawi City. Suportado ng mga kapatid na Muslim ang ipinatutupad na martial law sa Mindanao, anilang batas militar laban para tuluyan ng magapi ang mga terorista. May report si Alan Francisco. Pag-unawa at pagpapakita ng simpatya sa mga apektadong sibilyan sa Marawi City. Ito ang nakikita at nararamdaman ng mga kapatid nating Muslim sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng ayuda nito sa mga biktima ng gulong dulot ng Maute Terrorist Group. Ayon sa Sultanato ng Sulu, kasama sa kanilang pinapurihan ang martial law na ipinatutupad ng gobyerno sa buong rehiyon ng Mindanao. The people are, very grateful to the efforts of the President
for, conducting humanitarian efforts in order to achieve early resolution of the conflict. Hindi rin aniya kailanman nais si Pangulong Digong na lumikha ng pagkakawatak-watak. Malaki rin aniya ang pagkakaiba ng martial law na ipinatupad noong panahon ng rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang ipinatupad ngayon sa Mindanao. You can see a distinct feature in the 1972 and the present declaration of martial law by our beloved President. Sinasabi ng lahat, for those who are peace-loving people, walang problema. But only those who oppose the government ang may problema. Nainiwala naman ang isa pang grupo ng mga Muslim na pawang mga kalaban lamang ng pamahalaan at ng pagbabago ang tutol sa batas militar. We have a good president na nakikita niya the only solution for our country to declare martial law. Samantala, una nang binigyang diin ng mga taga-Iligan, Marawi at marami pang lugar sa Mindanao ang kanilang pagpabor sa batas militar bilang pangontra sa terorismo. Para sa Bayan, Alan Francisco. Paigtingin pa ng Bureau of Immigration ang seguridad sa Palawan at Mindanao. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga tauhan sa 6 na border crossing stations para hindi makapasok ang mga dayuhang terorista. May ulat si Pauline Requesto. Magde-deploy ang Bureau of Immigration ng mga karagdagang immigration officer para mapaigting ang pagbabantay sa mga border crossing station sa Mindanao at Palawan. Ayon sa Bureau of Immigration, 36 na mga kawani ang magbabantay sa 6 na border crossing stations para mapigilan ang pagpasok ng mga dayuhang terorista sa bansa. In the past, 1 hanggang 2 lang ang nagmaman na immigration personnel sa mga areas na ito. Malaking bagay po ang pagdagdag ng mga personnel, hindi lamang po para masigasig ang pagbabantay, magkaroon din ng malakas na presence ang immigration. Tig-6 na immigration officers ang itatalaga sa Brooks Point at Balabac sa Palawan, Tibanan, Davao Oriental, Batuganding, Davao del Sur at Taganak at Bonggao Island sa Tawi-Tawi. Una nang napaulat na karamihan sa mga pumapasok at lumalabas sa mga naturang border ay mga Malaysian at Indonesian nationals. Aminado si Mang Robang na malaking hamon ang magiging trabaho ng mga immigration personnel. The conditions are totally different kung sa airport ka naka-assign kasi para siya lang opisina. Samantalang sa borders, mga isla po ang binabantayan dito. Target ng BI na ma-deploy ang mga tauhan bago matapos ang taon pagkatapos nilang dumaan sa isang mahigpit na training. Samantala, tiniyak naman ng BI na mahigpit nitong minomonitor ang mga border sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng publiko. In the recent months, was able to arrest 2 ISIS members, yung mag-asawa na Syrian tsaka Kuwaiti. So, yan ay patunay na ang Bureau of Immigration ay patuloy pa rin nagbabantay sa efforts ng ating pamahalaan to talagang protect our country from terrorists or international terrorists. Para sa Bayan, Pauline Requesto. Kasabay ng 8 oras na humanitarian pause, naging madamdami ng pagdiriwag ng pagtatapos ng Ramadan o Idil Fitr ng mga kapatid nating Muslim sa Marawi City. Tiwala naman ang pamalang panlalawigan ng Lanao del Sur sa Armed Forces of the Philippines na magagapi nila ang teroristang grupong Maute. Nagbabalik si Julius D. Samburon sa detalye. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napalitan ng lungkot at paghihinagpis ang imbesa na masasayang sandali ng selebrasyon ng Idil Fitr o araw ng pagtatapos ng Ramadan. Ayon sa mga Maranao, bunsod ito ng ginawang krisis ng teroristang grupong Maute sa Marawi City na siyang lubos na nakaapekto at sumira sa normal nilang pamumuhay. Sa loob din ng 8 oras nitong linggo mula nang ideklara ng militar ang humanitarian pause sa Marawi bilang paggalang at respeto sa pagtatapos ng Ramadan, natigil pansamantala ang bakbakan at natahimik ang kapaligiran. Malayo sa nakasanayan, 35 araw na ang nakararaan na pagsabog at putukan. Sa mga moske, taimtim na nagdasal at nagpasalamat kay Allah ang mga kapatid nating Muslim. Hindi naman naiwasang maiyak ng mga nananampalataya sa relihiyong Islam dahil sa nangyari sa kanilang lugar. Hindi din pangkaraniwang mapaiyak ang imam sa gitna ng kanyang pangangaral. Ang krisis na kanilang kinahaharap na daw ang isa sa maituturing na pinakamalungkot na Idil celebration. Itong mangyayari sa Marawi ito ay parang apoy na maliit na huwag yung mga tao na na-displace. Huwag silang sumama sa mga tao na may ideology na ganitong ideology na mga extremist. Kasi
tayong dito sa Pilipinas, dapat manatili tayo na lahat ng mga Muslim irespeto ang kapwang tao sa Pilipinas. Dapat may understanding sa mga tao, lahat ng mga tao sa Pilipinas. I-respect ang bawat isa sa kanyang kapwang Muslim dahil lahat tayo ay Pilipino. Hindi din napigilan ng gobernador na lumuha habang ipinagdarasal ang muling pagbangon ng kanyang probinsya at ikaayos muli ng pamumuhay ng kanyang nasasakupan. Siguro po may kasalanan tayo na hindi kaya tayo nagaganito. Saka kayo naman pong sumira sa mga kwan. Tama na. Mawa kayo sa mga constituent yung nangyari sa Marawi. Gayunman, lumbos pa din ang tiwala ng pamahalaang panlalawigan sa sandatahang lakas na agad mapapalaya sa kamay ng mga terorista ang syudad na minsan pa'y mayroong maayos na daloy ng komersyo. Marawi City, Delano del Sur has been damaged na. So if there's for any consolation, no, I think we need to see the arrest of these people. That's actually one way of at least to ease the tension. Nakakalungkot nga daw isipin na dahil sa ginawa ng Maute ay hindi nila makikitang nag-e-enjoy at makakasama sa pinagsasaluhang pagkain pagtapos ng dasal ang ilan sa kanilang pamilya at kamag-anak. Siglong taon na ang nakararaan pero ang paggunita ng Ramadan ay kailanman hindi naaapektuhan. Kaya nga ba ang mga Maranao, galit at pagkondena ang nararamdaman dahil sa naging pag-ataking ito at pagsalakay ng teroristang grupong Maute. Para sa Bayan, Julius Disamboron, Marawi City. Inihahanda na ng pamahalaan ang pondo para sa pagtatayo ng halfway houses o bahay tuluyan para sa mga rebeldeng nagbalik loob sa batas. Ayon kay DILG Secretary Catalino Cuy, ang bawat local government unit ay tatanggap ng 5 milyong pisong pondo para sa implementasyon ng proyekto. Una nang naaprubahan ang proyekto sa mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Northern Samar, Negros Oriental, Sarangani, Sultan Kudarat, South at North Cotabato, kung saan maraming NPA rebels ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ang mga halfway house ay magsisilbing sentro na magbibigay ng skills training sa mga dating rebelde bilang pag-alalay sa kanilang pagbabagong buhay. Sinabi ni Cuy na ang mga LGU, kabilang na ang mga progresibong syudad, ay maaaring makakuha ng pondo sa ilalim ng Comprehensive Local Integration Program kung sila'y magkakwalipika base sa mga tuntuning itinakda ng DILG. Kumpiyansa naman ang Boro Islamic Liberation Front na may papasa sa lalong madaling panahon ng Bangsa-Boro Basic Law. At ayon kay MILF Political Affairs Chief Ghazali Jafar, tiwala siyang nalagdaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang BBL matapos na maresolba ang mga issue ukol dito. Niliwanag ni Jafar na kaya hindi pumasa sa Kongreso ang BBL sa ilalim ng nakarang administrasyon ay dahil sa pagtutol ng mga non-Muslim residents at mga politiko. Idinagdag pa niya na nahinto ang deliberasyon sa BBL dahil sa Bamasapano incident. Sinabi ni Jafar na sa ngayon kahit may gulo sa Marawi ay hindi naman sangkot ang MILF. Minarkahan na ang mga lugar na pagtatayuan ng mga istasyon ng Manila-Clark Railway. Sa ilalim ng proyektong ito, bibilis ang biyahe mula Maynila patungong Clark ng 55 minuto mula sa dating 2 oras. May ulat si Ria Fernandez. Kahit holiday, work pa rin ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation at iba pang kinaukulang ahensya para sa katuparan ng pangakong Build program. Minarkahan na ang 5 sa 17 istasyon ng itatayong Manila to Clark Railway. Yan ay sa Marilao at May Kawayan sa Bulacan, Valenzuela City kung saan itatayo rin ang Mega Subway Depot, Caloocan City at Tutuban sa Maynila. Ang ibang istasyon bukod sa mga ito ay Solis, Bukawe, Balagtas, Giginto, Malolos, Kalumpit, Apalit, San Fernando, Angeles, Clark International Airport at ang proposed New Clark City.
1890s nang itayo ang kauna-unahang PNR station at dito yan sa Tutuban. Makalipas ang 130 taon, muling bubuhayin ng pamahalaan ang dating sigla ng lumang train system. Kabilang rito ang pagtatayo ng PNR North Railway Project na magkokonekta sa Maynila at Clark, Pampanga, kung saan bababa ang travel time mula sa 2 oras sa 55 minuto. Popondohan ng pamahalaan ang 106-kilometer railway project ng 255 billion pesos sa tulong ng Japan. Magsisimula ang konstruksyon sa huling bahagi ng taon at inaasahang matatapos taong 2021. Pero kung sa Transportation Secretary Arthur Tugade ang tatanungin, Mr. Ambassador, you said, while we want build, you want assist. I will beg them and move them to finish this project not in 2021 but in 2020. Okay lang? kapag operational na, isa ang taga-Kalumpit na si Eileen sa tinatayang 350,000 pasaherong makikinabang sa tren araw-araw. Pagka isa traffic pa lang, dapat 1 oras lang Kalumpit hanggang dito. Minsan inaabot ng 2 hanggang 3 oras. Di pag may PNR na, di mas madali na. Maliban sa ginhawa mula sa masikip na daloy ng trapiko, kaunlaran din ang dala ng proyektong ito, partikular sa gitnang Luzon. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Naganda ng Duterte administration para sa ikalawang State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte na gaganapin sa July 24 kasabay ng joint session ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na nagsimulat na ang pagpupulong ng Presidential Management Staff o PMS higil sa magiging ikalawang SONA ng Pangulong Duterte. At ay kay Secretary Andanar, iuulat sa bayan ni Pangulong Duterte ang accomplishment ng kanyang administrasyon at assessment sa unang SONA na sumentro sa mga kailangang pagbabago. Idayag ni Secretary Andanar na tiyak nakasama sa SONA message ng Pangulo ang ukol sa resulta ng kampanya sa kriminalidad, partikular na ang paglaban sa iligal na droga at korupsyon sa pamahalaan. Idinagdag pa ni Secretary Andanar na ilalatag din ng Pangulo ang plano ng administrasyon sa susunod na 5 taon. Walang Pilipinong nasaktan sa 3 magkakasunod na pag-atake sa Pakistan noong Biyernes, ayon sa report ng Philippine Embassy sa Islamabad. Nasa 85 ang bilang ng namatay sa isinagawang pag-atake sa mga lugar ng Quetta at Parachinar sa Pakistan. Agad na inako ng ISIS at ng isa pang paksyon ng Pakistan Taliban ang unang pag-atake sa pamamagitan ng isang suicide car bombing. Ang ikalawang pag-atake naman ay isinagawa ng 2 suicide bomber sa isang mataong palengke sa Parachinar at ito'y inako ng isang terror group na konektado sa Al-Qaeda. Nagpatid na ng pakikiramay ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamilya ng mga biktima. Patuloy din ang Philippine Embassy sa Islamabad sa pagmamonitor sa sitwasyon. Sa mga nais pong makipag-ugnayan sa ating embahada sa nasabing bansa, maaari silang pumunta sa number 7A Kosa Road, Sector 72, Islamabad, Pakistan o tumawag sa 0092-512-65508 o di kaya mag-email sa islamabad.pe@dfa.gov.ph o sa isdpe@isb.comsat.net.pk. Patuloy na sinisikap ng Department of Public Works ang malutas o namalutas ang pagbaha sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Public Works Secretary Mark Villar, humahanap sila ng lugar na pwedeng paglagyan ng underground water retarding ponds. Ito anya ay magsisilbing catch basin o daluyan ng tubig para hindi na bumaha sa mga mabababang lugar sa Maynila. Sinabi ni Villar na bagamat mayroon na silang natukoy na lugar, ayaw namang pumayag ang mga may-ari nito. Gayunman, sinabi ni Villar na habang naghahanap pa sila ng lugar ay isinasagawa ng DPWH ang flood control project para maibsan ang pagbaha sa low-lying areas gaya ng kahabaan ng Espanya Boulevard.
Umasa naman ang nasa sektor ng pagnenegosyo na may patutupad ang Comprehensive Tax Reform Program ng Administrasyong Duterte. Positibo rin ang grupo ng mga negosyante na patuloy na magiging masigla ang ekonomiya ng bansa. May report si Diane Querer. Matagumpay kung isalarawan ng malaking business group na Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang unang isang taon ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PCCI President George Barcelon, marami nang nais mag-invest sa Pilipinas dahil sa mga matatagumpay na state visits ng Pangulo. The state visit to both China and Japan were very successful. We can see the interest in the businessmen and both government of both countries, how enthusiastic they are in coming to the Philippines, knowing that there are certain areas that they can help. Of course, the big ticket item in the infrastructures. Aniya ang Build, Build, Build program ni Pangulong Duterte na binansagang Dutertenomics ay isang prerequisite para sa pagbulusok ng ekonomiya ng bansa. Bukod dito, ayon pa kay Barcelon, ang agad na pagpirma ng Pangulo sa Freedom of Information sa mga unang araw ng kanyang panunungkulan ay nakitang isang magandang hakbang ng mga foreign investors. Nakatulong rin aniya sa magandang business environment ng Pilipinas ang ASEAN chairmanship, ang mataas na trust ratings ng Pangulo, ang kampanya ng administrasyon laban sa illegal na droga at ang pagpapabilis ng mga transaksyon sa gobyerno. Kung mahiling aniya ang business group sa Pangulo, sana sa darating na SONA ay ma-highlight ang patungkol sa education at training. Aniya, pinaka-importante pa rin kasi ang human factor sa anumang negosyo. Yung monitor about competitiveness, it's really the human assets that we can be competitive. So, yung bagay na yan depende sa yung education natin. Umaasa rin ng business sector na may papatupad ang Comprehensive Tax Reform Program o CTRP na aniya ay makatutulong sa bawat individual at sa mga kumpanya. The other side, on the corporate side, yun naman sa corporate income tax. Okay? Binaba nila so that in a way we can be aligned with the region income tax, corporate tax, for us to be competitive. Paliwanag nito, ang CTRP ay makaka-attract ng mas maraming foreign direct investments at makaka-generate ng mas maraming trabaho. Samantala, siniguro naman ng PCCI na mananatili ang suporta ng business group sa Administrasyong Duterte at nananatili itong positibo na patuloy na magiging masigla ang ekonomiya ng bansa. Para sa Bayan, Diane Querer. Magandang gabi, narito na ang PTV Info Weather. Umiiral pa rin ang high pressure area o HPA sa North Pacific. Isang dry weather system yan at abot ang epekto nito sa kanlurang parte ng Luzon hanggang Visayas habang may nasisilip din tayong thunderstorm clouds sa ilang parte ng kanlurang Luzon maging sa Bicol Region, Panay Island at dito rin sa bahagi ng Palawan, abot din dyan sa Cebu at Bohol at northern portions ng Mindanao. Base naman sa latest COMS rain intensity satellite, concentrated po ang light rains natin ngayong gabi sa bahagi ng Bicol Region, Palawan at ilang parte ng Panay Island at dito rin sa Davao Region. Nagpalabas din ng pag-asang advisory o thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Quezon maging dyan sa Batangas at sa Nueva Ecija at Tarlac. Posibleng magtagal pa ng isang oras ang mga pag-ulan. Alerto po yung mga nakatira sa flood-prone areas. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, base sa forecast maps bukas dito sa Pag-asa ay generally sunny o good weather tayo sa malaking parte ng northern Luzon. Dulot nga yun ng HPA lalo nga dyan sa Ilocos Norte o Ilocos Provinces, Apari at Cagayan Valley habang maulap na panahon naman sa parte ng Aurora. Sa Central Luzon naman, mas mataas ang chance sa makaranas ng thunderstorms o pag-ulan sa ilang parte ng Calabarzon at dito rin sa parte ng Palawan habang dyan naman sa Visayas concentrated po ang maulap hanggang sa maulan na panahon sa Samar at Leyte Provinces maging dito sa Bohol at dyan din sa Panay Island. Sa mga kapatid naman natin sa Mindanao bukas, maghanda pa rin po sa pag-ulan dito sa northern section ng Zamboanga Peninsula hanggang dyan sa Caraga Region at northern Mindanao, abot din sa Davao Region at dito rin sa Sorsogon. Good weather naman tayo sa parte ng ARMM. Samantala, balik eskwela at opisina na bukas, silipin natin ang forecast sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa ngayong linggo. Yan muna ang latest mula rito sa PTV Info Weather para sa Bayan, Ice Martinez.
Para sa mga nagnanais maging milyonaryo, narito ang resulta para sa Swertres Lotto na binuwala kaninang alas 11 ng umaga. Ang winning numbers ay 242. Ang winning numbers naman para sa Swertres Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 447. Para naman sa Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 11 ng umaga, ang winning numbers ay 820. Ang resulta naman ng Easy 2 Lotto Draw kaninang alas 4 ng hapon ay 2014. May pagkakataon pa para tumaya sa pinakamalapit na Lotto outlet sa inyong lugar. Maaari pang tumaya para sa Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 hanggang alas 8:30 ngayong gabi. Mapapanood ang Lotto Draws mamayang alas 9 ng gabi dito lang sa PTV. Magandang balita po para sa ating mga motorista. Magpapatupad ng price rollback ang mga kumpanya ng langis simula mamayang hating gabi. Alas 12:01, magpapatupad ang mga kumpanyang Flying V at Sea Oil ng bawas na 35 centavos sa kada litro ng gasolina, habang 20 centavos naman sa kada litro ng diesel at kerosene. Alas 6 naman ng umaga bukas, ipatutupad ng mga kumpanyang Shell at Eastern Petroleum ang kaparehong bawas presyo sa gasolina at diesel. Una nang nagpatupad ng tapyas presyo sa gasolina at diesel ang Phoenix Petroleum kaninang alas 6 ng umaga. Maging bahagi ng solusyon at hindi ng problema. Ito ang binigyan diin ni Senate President Aquilino Coco Pimentel sa kanyang pagsasalita sa UP College of Law 2017 commencement exercises. Ayon sa senador, nag-aambag ang bawat mamamayang Pilipino sa mga eskola ng bayan na nagtatapos sa Universidad ng Pilipinas, kaya't inaasahan sa kanila na makibahagi sa mga solusyon sa mga problema ng bansa. Bukod sa pagiging keynote speaker, ginawaran din si Pimentel ng UP ng Degree of Doctor of Laws Honoris Causa. Payo niya sa mga bagong graduate, huwag matakot na ipaglaban ang sa tingin nila ay tama at nararapat. Si Pimentel ay nagtapos ng abogasya sa UP at nanguna sa Philippine Bar Exams taong 1990. Sa kasalukuyan ay siya ang ika-28 Senate President ng Pilipinas. That one of the major criteria for our law graduates to be qualified as great lawyers requires that we all have to remember that as UP law graduates, the Filipino people through the state have invested in us. Our farmers, our fisher folk, even the jeepney drivers, waiters, and security guards have contributed to your UP law education. You are what we call mga iskolar ng bayan. You are expected to repay the Filipino people's generosity and support by aligning your work as a lawyer and your life as a citizen of this republic towards the goals and aspirations of the Filipino people. And the Filipino people's aspiration is to build a just and humane society. So, my dear members of the UP College of Law class of 2017, to be the great lawyer expected of you by our law school, be a part of the solution, not of the problem. Magandang gabi, teammates! Narito na po ang PTV Sports para magbahagi sa inyo ng mga napapanahong sports balita. Nakaangat na sa serye sa ongoing Commissioner's Cup Finals ang San Miguel Beermen matapos magwagi linggo ng gabi 109-97. Naging mainit din ang laban sa